Thank you po, Lord. Hallelujah, Lord God. Hallelujah. Jesus, dear God. Lord, we welcome you today, Panginoon. We welcome you in our midst, Panginoon, in our lives, Panginoon. Lord Jesus' name, sa umagang ito, Panginoon, Lord God, um, wala po, Panginoon, na ibang boses ang aming maririnig kung hindi yung boses mo. Dinedeklara po namin, Panginoon, that your word be alive and active, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Hayaan mo po kami na ay maging vessel of your word. Lord God, daluyan ng inyong salita, Panginoon. I pray and declare, Lord Jesus' name, Lord God, for a humbling spirit. Lord Jesus' name, a humble heart, Panginoon, Lord God, na willing po, Panginoon, na magpatama, magpakorek, Panginoon, Lord God, sa inyong harapan. Salamat po, Panginoon, declaring for a fresh manna from heaven sa bawat isa. Panginoon, dinedeklara po namin, Panginoon, na walang buto ang magnanakaw ang kaaway sa umagang ito. Salamat po, Lord God. We give you glory, we give you praise in Yeshua's name. Amen. Thank you po, Lord. Whew. Parang ngayon na lang po ulit. Parang ngayon na lang po ulit. Kaya grabe po yung kaba ko. Pero thank you po, Lord. Tayo ay nabigyan ng opportunity to share the word of God. Amen. Dapat hindi po pinapalagpas. Amen. Ayan, sabihin mo ba sa katabi mo? Shalom. Nagagalak ako at nandito ka sa umagang ito. Pinili mo ang Lord. Ngayong umagang to, alam mo ba kapatid na pinili mo ang Panginoon above everything. Maaaring pwede kang nasa Labuyan, sa SM, kasi doon malamig. Bakit pipiliin ko sa church? Mas malamig sa SM. Mas chill. Pero nandito ka. Pagsabihin, pinili mo ang Lord. Amen. Thank you po, Lord. Even sa mga nasa live stream po dyan, kung nasan man po ang ating camera, hindi nyo po nakikita. Shalom po sa ating nasa live stream. Live stream. Yan, thank you po, Lord. Kilala nyo po ba ito? Hindi po yan, si Sister Esther. Wala po siya dito. Si Sister Esther at si Sister Lek. Hindi po yan. So, kilala nyo po ba yan sa story? Parang loading po Tama, si Martha and si Mary of the Bethany. So, for the past few weeks, ito yung laging binibigay na word ng Lord sa akin. Sakto nga po nagulat po ako sa line-up ng praise and worship. Kasi yung kanta po natin na We Fall Down, saktong-sakto po doon sa binigay ng word ng Lord. Ganun po mangusap ang Panginoon, no? Nangusap ang Lord sa akin, kay Pastora, sa iyo. Kayang mangusap ng Panginoon ng sabay-sabay. Amen. Thank you po, Lord. Ang binigay po na word sa akin ng Panginoon sa umagang ito para i-share sa inyo ay the one thing that will remain. Sabihin mo nga sa tabi mo. The one thing that will remain. Amen. May isang bagay daw na magre-remain sa'yo. Mananatili sa'yo. Even sa pagbabalik ng Lord. May isang bagay daw. Amen. Sabi po dito, we are living in an urgent time. Sabi po kanina ni Pastora, naniniwala ka ba na padating na ang Lord? Amen. At nandun na tayo sa urgent times. Sa accounting po, pag urgent, yan po ang favorite word namin. Urgent. Urgent na to, rush na, kailangan na. Pag sinabing urgent, dapat in an instant. Andyan na yung kasagutan. Sabi, ganun daw tayo namumuhay ngayon. We are living in an urgent time. Kumbaga, kailangan mo na magmadali. Bawal ka ng chill-chill. Yung parang naglalakad pa rin sa ibabaw ng buwan. Yung mga ganun po. Dapat pag nagmamadali, di ba? Mabilis yung takbo mo. Sabi, ganun daw. Kailangan daw mabilis ka na. Sabihin mo sa katabi mo, mabilis ka na kapatid. Bawal ng babagal-bagal. Amen. Yung mga po dyan, dapat mabilis na, parang sa pagtawid. Sabi po dito, the Bible characterizes the last days not just by global upheaval, but by its specific spiritual climate. So meron daw spiritual climate na nangyayari ngayon in the last days.
At merong great destruction. Sabi mo nga sa katabi mo, great destruction. May ginagawa daw na climate ang kaaway. Pag sinabing climate, di ba, weather. Meron nangyayari sa atmosphere. So, meron daw nilalagay ang kaaway na great destruction in the last days. Sabi po dito, the Bible does not only describe chaos in the world. Hindi lang daw dinescribe ng Lord at sinabihan ka ng warning ng Panginoon na magkakaroon ng chaos sa mundo. Hindi lang niya sinabi na magkakaroon ng earthquake, magkakaroon ng tsunami, ng shaking. Hindi daw, it reveals a condition in the heart. Sabi, magkakaroon daw ng crisis. At yung crisis na yon sa puso. Sabihin mo nga sa katabi mo, meron daw crisis sa puso ngayon. Hindi lang daw sa economy, may crisis. Kung even sa puso ng isang tao at isang anak ng Lord, nagkakaroon daw ng crisis. Ano pag sinabi pag crisis? Sa inyo po, diba parang may kakulangan, may problema, na hindi masolusyonan, may mali. So sabi ng Lord, meron daw heart crisis in the last days. So meron daw pagbabago sa puso ng bawat isa. Sabi po dito sa Matthew 24, 4-5. Sabi dito, take heed that no man deceive you, for many shall come in my name. Sabi di po dito, the very first warning of Jesus gave about the last day was not war, was not famine. Hindi sinabi ng Lord kaagad na magkakaroon ng famine. Hindi sinabi kaagad ng Lord na magkakaroon ng shaking sa government, sa mga bansa. Kung hindi, winarningan ka ng Lord na hindi ka ma-deceive. Sabihin mo nga, hindi ka ma-deceive. Hindi ka ma-deceive ng kaaway. So sabi po kanina, nagkakaroon ng great destruction. So sabi po dito, ang unang step daw for you na maranasan yung deception ng kaaway, bibigyan ka muna ng distraction. Distraction muna. Sabi, kailangan yung attention mo sa Lord, mabago. Kailangan daw tumaliwas muna yung attention mo sa Lord. Kasi pag ikaw, para hindi ka ma-deceive, pag sabihin focus ka sa dun sa ginagawa mo eh. So, ang unang gagawin ng kaaway sa'yo is to distract you. So, sabi po dito, pangalawa, i-confuse ka na. Dahil na-distract ka na, at hindi ka na nakafocus dun sa plano ng Lord, dun sa will ng Lord. Ang sunod na gagawin sa'yo ng kaaway, i-confuse ka. Sabi, totoo ba yan? Parang si Adam and Eve, di ba? Parang sinabi ba talaga yan ng Lord? Yung mga kaaway, ganyan eh. Parang sinabi pa talaga yan ng Lord, bibigyan ka niya ng doubt. Sa puso mo, bibigyan ka ng doubt ng kaaway. I-replace niya yung focus mo with noise. Kung ano-ano na yung maririnig mo sa mundo, ano yung maririnig mo sa sarili mo, kasi nawala yung focus mo sa Lord. At ang huli doon, deceive. I-deceive ka na. Sabi, dahil meron kang madaming noise, dahil nawala na yung focus mo sa Lord, doon papasok ang kaaway para i-deceive ka. So sabi, in the last days, ito daw yung ginagawa ng kaaway ngayon. May great destruction para mawala yung focus mo sa Lord. Sabi po dito, destruction is the doorway to deception. Pag sabihin ng isang tao pa lang, isang anak ng Lord, kapag nagsisimula ka ng ma-distract, maaring ma-deceive ka na ng kaaway. Pag distracted ka na, hindi mo na nilalakaran yung will ng Lord. Nadideceive ka na pala ng kaaway. Sabi kasi yun yung doorway. Yun yung daan para ma-deceive ka ng kaaway. Sabi mo sa katabi mo, di ako papayag. Huwag ka pumayag na ma-deceive ka ng kaaway. Sabi po dito, no, the first danger Jesus warned about was not destruction. It was destruction. So, hindi dahil destruction ng building, destruction sa pagkagutom mo, kung hindi, destruction sa focus mo sa Panginoon. Sabi po sa Luke 21:34. Ayan, sabay-sabay po natin basahin. 1, 2, 3, fire!
Lest at any time your hearts be overcharged with surfeiting and drunkenness and cares of this life, and so that they come upon you unaware. So sabi po dito, sobrang lalim, no? Sobrang liit din. Sorry po. So, buti na lang bago salamin ni Pastor. So sabi po dito, no, take heed to yourselves, lest any time your hearts be overcharged. Sa mga cellphone na overcharge. Paano na? Di ba? Sa totoo po yun eh. Pag ang cellphone mo na overcharge, sumasabog. Sabihin na overpower. Over na yung pumapasok sa kanya na power, na hindi niya na kaya yung capacity. So sabi po no, tingnan po natin sa Amplified Version. Sabi po dyan sa Luke 21:34, but be on your guard, so that your hearts are not weighed down and depressed with the giddiness of debauchery and the nausea of self-indulgence and the worldly worries of life. And then that day when the Messiah returns will not come on you suddenly like a trap. So sabi, be on your guard daw, kapatid. Sabi ng Lord, manatili kang nagbabantay. Na hindi ka, ito yung sinasabi natin nung last Sunday, na kinain ng sistema. Na hindi ka makain kung ano yung mga worries of your life in these days. Na ang dami mong problema sa bahay, sa trabaho, sa school. Sabi, hindi ka makain ng depress. Hindi ma-overcharge yung heart mo ng mga worries of life. Kung anong kakainin ko bukas, paano kami bukas, paano yung anak ko, paano ako papasok sa school. So sabi ng Lord, dapat daw hindi ka ma-overcharge. Para daw pagdating ng Lord, hindi ka magulat. Kasi dahil sa sobrang wala na yung focus mo sa Panginoon, hindi mo alam na pabalik na ang Lord. So sabi po dito, no, the heart becomes overcharged when too many voices are speaking. Sabi, na-overcharge daw yung puso natin. Pag madami na yung nagsasalita, madami ka nang naririnig. Naku, masama yan. Pag madami ka nang naririnig sa paligid mo, gumaganyan-ganyan ka na, sagano ka na ng mga lamok, tsaka ng langaw. Mahirap po yan. No, sabi, na-overcharge daw yung puso mo kapag madami kang voices na naririnig sa paligid mo. Hindi na boses ng Lord, yung clear na naririnig mo. So sabi dito, at marami kang priorities. Na-overcharge daw yung puso mo pag madaming priorities na nagko-compete sa puso mo. Ano bang uunahin ko ngayon? Sa may mga tao po na mahilig mag-to-do list. Alam niyo yung to-do list? Tapos meron po mga tinatawag sa office, may tinatawag na mga project management, yung mga Monday.com, may mga ginagamit po na app para malaman mo, ito yung mga work ko today. Ito yung mga to-do list ko today. Ano ba yung top priority ko for today? So sabi, ang top priority, dapat isa lang. Kasi pag madami kang priority, wala kang matatapos, be. Wala kang matatapos, kapatid. Sabi nga, di ba, dapat one step at a time. Dapat one step at a time lang. So sabi, na-overcharge daw yung puso mo pag lahat sila number one sa'yo. Pag lahat ng pangarap mo, gusto mo sa buhay, ay number one at hindi na ang Lord. Na-overcharge daw yung puso mo. So sabi dito, na-overcharge din daw yung puso mo pag madaming ng distraction na tinotolerate ka. So sabi, tinotolerate mo daw yung distraction na nilalagay ng kaaway. Sabi nga po dito, if the enemy cannot make you fall, he will make you too busy to follow. Sabi ng kaaway siguro, hindi ko mapapol to. Bigyan ko ng bigyan ng trabaho to. Bigyan ko ng bigyan ng priorities to para hindi makasunod sa Lord. Yun daw yung nilalagay ng kaaway in these last days. So sabi, nilalagay ng kaaway yung lahat ng paraan para hindi ka makasunod sa Panginoon.
para hindi ka makasabay dun sa pinapagawa ng Lord. So sabi po dito, no, the paradox of the last days. Pag sinabi mong paradox, parang irony. Parang siyang ano bang Tagalog na irony? Kasalungat? Parang ganun po siya. Parang the ironic na nangyayari in the last days. Sabi daw dito, information is increasing. Totoo po? Information is increasing. Magtanong ka sa lahat ng tao, kilala ang Lord. Totoo? Madami nakakakilala sa Lord. Kasi information is increasing. Sabi, in a snap or in a tap, kahit nga boses mo lang Siri, who is Jesus? Di ba may mga ganyan pa? Di ba may mga na lang ngayon, kahit hindi ka na mag-search, magsasalita ka na lang sa cellphone mo, sasagot na siya sa sayo. Pag sabihin, andun yung information. Yung information, nasa paligid mo lang. Kahit saan mo makita, meron sa dyaryo, sa TV, sa cellphone, lalo na po ngayon, ng mga kabataan, ang mga tao, even bata, may cellphone. Magugulat ka, no? Bata, may cellphone. Bata, baby pa lang, pinapanood na ng Cocomelon. No, sabi po, no? Yung information daw, increasing in the last days. Pag sabihin, kaya mong makuha kung anong information na kailangan mo. May AI pa. Dati pahirapan, naalala ko. Naabutan ko pa po kasi yung encyclopedia. Naabutan ko pa naman po siya. So, kailangan, di ba? Kailangan maghanap muna sa encyclopedia. Hanggang dumating yung library. Kailangan mo naman pumunta sa isang lugar para maghanap ng information. Hanggang nagkaroon ng internet. Nagkaroon ng internet, kailangan mo ng Google ka na lang o kaya Yahoo Mail. Pero ngayon, may AI na. Hindi mo na kailangan maghanap. Kailangan mo na lang tanungin si ChatGPT. ChatGPT. No, sabi, kailangan mo na lang tanungin si ChatGPT. Andyan na kaagad yung information. Yun yung paradox ng last days. Grabe yung information. Kumbaga, hindi mo masasabi na hindi ka na-inform. Pag dumating ang Lord, hindi mo sasabihin na, Lord, di po kasi ako na-inform na kailangan pong gawin yan. Hindi mo kayang sabihin sa Lord dahil laganap yung information ngayon. Pero ang nakakalungkot, the knowledge of God is decreasing. Nawawala. Thank you, Brother John. So sabi po, no, yung knowledge daw ng Lord, yung wisdom na nanggagaling sa Panginoon, yun ang nawawala sa tao. Imbis na magtanong sa Lord, tanungin ko si ChatGPT. Sabi nga po no, imbis na magtanong sa doktor, ChatGPT, pwede ba tong inumin? Gamot? Pwede bang inumin tong gamot na to? So, no, iba-iba po. Grabe po yung AI ngayon. Kasi yung boss ko din, grabe po mag-invest. Kung kung mabasahin nyo yung mga articles ngayon, meron po akong isang company na gustong-gustong pasukan. Kumbaga yun yung dream job ko, dream company na gusto kong pasukan. Tapos, last week lang, nalaman ko 300,000 ang tinanggal sa trabaho dun sa company na yun. At nalaman nila na tatanggalin sila sa trabaho. Walang pasabi na isang buwan na, wala ka ng trabaho isang buwan. Nabasa lang nila sa email, 8 a.m. ng umaga. Nakalagay, wala ka ng trabaho, huwag ka nang pumasok. Dahil yung company pala na yun nag-i-invest sa AI. Lahat ng trabaho na kayang gawin ng isang tao, nagagawa na ng AI. Nagagawa na niya. Meron nga po doon, meron kaming isang na-attenan. Robotic na. Robotic na yung sumasagot sa tawag. Robotic na yung umu-order para sa'yo ng Shopee. Kaya na. So sabi, ganun din. Yung information ng tao increasing, pero the knowledge of God. Yung wisdom na nanggagaling sa Lord,
yung revelation na nanggagaling sa Panginoon, yun daw yung nawawala. Sabi nga, it is the most connected generation. Kasi lahat nakakakilala sa Lord. Pero, spiritually isolated. Walang relasyon sa Lord. Kilala mo ang Lord. Iba yung kilala mo ang Lord sa meron kang relasyon sa Panginoon. Iba yung meron kang relasyon sa Panginoon. Parang sa acquaintance lang yun, di ba? Iba yung sasabihin mong kakilala mo lang siya. Pero iba yung kamag-anak mo siya. Di ba? So, ganun po, no? Sabi, many people in these last days, even among Christians, are rich in information, yet spiritually isolated, knowing much about God, but remaining distant from a deep, living relationship with Him. So sabi po, no, madami daw Christians, people in these last days, na informed naman, well-informed sila, pero walang malalim na relasyon sa Panginoon. Sabi po dito, sinasabi sa atin ng Lord ngayon, return to the one thing. Sabihin mo nga sa katabi mo, return. Return to the one thing. Sabi po in Luke 10. In Luke 10, Jesus didn't just give a teaching. Sa Luke 10, dun po yung kwento ni Martha and ni Mary. He revealed a priority. Sinabi daw dun ng Lord kung ano yung story ng isang merong taong may priority sa Panginoon. Kanina, binasa natin nung Luke 21, binasa natin po, no? He warned of a time filled with pressure, fear, and destruction. Nabasa natin na winawarningan tayo ng Lord na dapat hindi kakainin. Yung puso mo hindi ma-overcharge dun sa worries of life. Pero nung Luke 10 pa lang, sinabi na pala ng Lord kung ano yung priority mo. Bago pa magkaroon ng mga distraction na paparating, sinabi na sa'yo ng Lord yung kasagutan. Amen. Sabi po, the one thing is the answer given in advance. Nung Luke 10, sinabi na ng Lord kung ano yung dapat mong i-priority para alam mo kung ano yung dapat mong bantayan. Sabi po dito, no, sa Luke 10:42, sabay-sabay po natin basahin. 1, 2, 3, fire. But one thing is needful, and Mary had chosen that good part, which shall not be taken away from her. So sabi ng Lord, meron daw kailangan isang bagay. At pinili daw yun ni Mary. Tingnan po natin. Makikita po natin sa story ni Mary tsaka ni Martha. So, alam naman po natin yung story, no? Kung hindi po, sige po, basahin. So, alam naman po natin yung story ni Mary and Martha. So, si Martha is busy serving and preparing. She's distracted. Represents action, responsibility, and outward work. While Mary sits at the feet of Jesus. She listens, receive, and remain still. It represents contemplation, intimacy with God, and spiritual awareness. So sabi, itong dalawang tao na to are not just people in the story. Hindi lang sila basta character in the Bible. They are the prophetic picture of believers in the last days. So sabi, si Mary and Martha daw, hindi lang sila basta character sa Bible. Hindi lang sila basta, ay, ikaw ang bida sa Bible na, ay sa story na to. Kung hindi, yun daw yung prophetic picture. Kung ano daw yung mga believers in the last days. Sabi po dito, in the last days, the difference will not be who is in the house. Parehas silang nasa bahay. Sabi, kung hindi, sino yung umupo at lumapit sa Panginoon. Ang totoo, lahat naman tayo nasa church. Lahat naman tayo nakikinig, lahat tayo believers. Amen. Pero sinasabi ng Lord in the last days, ang pinagkaiba ng dalawang nasa loob ng isang tahanan ng Panginoon. Sino si Mary at sino si Martha? Kasi parehas silang nasa loob ng bahay. So sabi po dito, many will be in the house but not attentive.
Many will be in the house. Nasa loob sila ng church. Pero iniisip nila nung lunch nila mamaya. Hindi po. Iniisip nila, paano kami uuwi ngayon? Hindi po, no? Sabi, nandun naman sa loob ng tahanan, nandun naman sa loob ng church. Pero wala yung attention sa Lord. Malayo ang isip. Lumilipad. Lumilipad ang isip. So sabi dito, many will be around His presence. Pero hindi naman surrendered sa Panginoon. Nararanasan yung presence ng Lord, pero hindi nagfu-fully surrender sa Panginoon. So sabi po, many will be doing His work. Ginagawa naman kung ano yung pinapagawa ng Lord. Nagba-Bible study naman, nagpe-pray naman, nagbabasa naman Bible. Pero ito nakakalungkot, hindi na naririnig ang boses ng Lord kung anong instruction ng Panginoon. So sabi dito, proximity is not intimacy. Hindi porket na nasa church ka, meron ka ng relasyon sa Panginoon. Hindi daw porket na malapit ka, kala pastor at pastor, malapit ka na din sa Lord. Hindi porket lagi ka umaatin ng gawain ng Panginoon, meron ka ng malalim na relasyon sa Panginoon. So sabi, you can be close to the church walls lang. So sabi, no, you can be close love dun sa loob. Nandun ka sa church, pero hindi sa Panginoon. You can be close to the ministry, pero hindi dun sa worship na gusto mong maranasan ng Panginoon. Gumagawa ka naman ng spiritual activity, pero wala kang devotion. So sabi, pwedeng na nandun ka nakikita yung outward na ginagawa mo sa Panginoon. Pero ano bang ginagawa mo pag kayo na lang ng Lord? Pag wala nang nakakakita sa'yo. Sabi, and he still be far from His heart. So sabi, pwedeng malapit ka eh. Andun ka lang, malapit ka lang, nandun ka lang sa loob. Ginagawa mo naman. Pero malayo yung puso mo sa Panginoon. Sabi po, in the last days, there will be a cold love epidemic. Wow! Ano yung, di ba pag may epidemic, parang ano lang, COVID-19. So sabi ng Lord, meron daw in the last days, may tinatawag na cold love epidemic. Laganap daw yung malamig. Malamig na pagmamahal. So sabi po sa Matthew 24:12, and because iniquity shall abound, the love of many shall wax cold. So sabi, dahil daw yung iniquity, pag sinabi yung iniquity, grabe yung kasalanan. Sa SOH, tinuturo po ito kung ano mga difference ng sin. No, sabi yung iniquity, grabe na yung kasalanan mo. At dahil doon, yung love daw ng madaming tao ay lumalamig. So ano po ibig sabihin nun? So sabi po dito, love does not die suddenly. Hindi lang basta-basta namamatay ang pag-ibig. It drifts slowly. Unting-unti nawawala. Meron pang comment, fall out of love. Yan daw yung mga, reason pag nakikipag-break na. I fall out of love. Unti-unti daw, ganun daw ang pag-ibig. Hindi daw basta bigla, pagising mo, ay hindi na kita mahal. Hindi daw ganun. Unti-unti daw yan na nawawala. Sabi, parang pag-ibig sa Lord. Sa una, passionate ko. Ang init ng pag-ibig mo sa Panginoon. Hanggang maya-maya, nagiging routine na. Hanggang duty na lang dahil ministry ko to eh. Professional na lang kasi nahihiya ako kay pastor eh. Hanggang nawala-wala na yung pag-ibig na meron ka. Bakit mo ginagawa ang isang bagay? Bakit mo ba ginagawa ang isang bagay na yan? Dahil mahal mo ang Lord or out of duty? Out of professional lang? No, sabi po, ganun daw ang nangyayari ngayon. Meron daw
cold love epidemic. Hindi nawawala na yung pag-ibig sa'yo. Sabi, Jesus was not describing sin is increasing. He was revealing what sin produce. Ang produce pala ng isang kasalanan, cold hearts. Pag ikaw puno na ng kasalanan, kumbaga, manhid ka na. Sabi po, no? Sabi, pag ikaw daw ay napupuno ng kasalanan, manhid ka na. Pag puno ka na ng kasalanan, wala ka ng pakiramdam. Kahit masaktan pa ang Lord. Kahit masaktan pa ang Lord, wala ka ng pakiramdam. Kasi meron ka ng cold heart. Sabi dito, wax. So sinabi po kanina, wax cold. Sabi, this archaic English word means to grow, to become, or to increase. So kung sinabi ng Lord kanino, the love of many will be wax cold, will become cold. Kumbaga, yun po yung sinasabi. Sabi, the underlying Greek word used in Matthew 24:12 is, tama po bang Saigesetai. So the root of which is saigos, which literally means to blow cold or to chill. So yun po yung underlying Greek word nun sa wax cold. The love of many will be wax cold. So love will slowly become cold over time. He said wax cold to reveal a process. Kasi makikita po natin kanina na sabi, ang love daw hindi basta-basta namamatay, kundi unti-unting nawawala. Kaya yung sinabi kanina sa Matthew 24:12, meaning, unti-unting lumalamig. It's a process. Unti-unti siyang nawawala. So, hindi lang basta sinabi mo na nawala na yung pag-ibig mo sa Lord, kung hindi unti-unting nawawala. Kasi nadidistract ka. So, sabi, people will not suddenly reject God. They will slowly lose passion for Him. So, sabi, in the last days daw, hindi lang basta i-reject mo ang Lord. Kung hindi, unti-unti, nawawalan ka na ng gana. Nawawalan ka na ng gana maglingkod sa Lord. Nawawalan ka na ng ganang gumising ng umaga para mag-devotion. Nawawalan ka na ng gana para humayo kasi mainit. No? Sabi, nawawala yung passion na nilagay sa'yo ng Lord. Mananatili kang online. Tama. Magiging complacent ka. Na pwede naman online. Pwede naman umatin ng online kaysa pumunta ng church. Mamamasahi pa ako, pastor. Sabi, mamamasahi pa ako. Nawawala yung sacrifice, yung obedience. So sabi po, no, the most dangerous kind of spiritual decline is the one you don't feel happening. Yung hindi mo alam na nawawalan ka na pala ng passion. Hindi mo nararamdaman na, ay, yun na pala yung nangyayari sa akin. Nawawalan na pala ako ng pag-ibig sa Lord. Kasi iba na yung mga priorities ko, iba na yung sinusunod ko. Yan daw yung nilalagay ng kaaway. Kaya sinabi natin kanina, there will be a great destruction para ma-deceive ka ng kaaway. At unang-una, ibibigay sa'yo is palamigin yung pag-ibig mo sa Lord. Sabi po, no, Martha didn't stop loving Jesus. Hello? Yan, sabi po, no, Martha didn't stop loving Jesus. She just stopped prioritizing Him. Hindi naman sinabi na hindi niya na mahal ang Lord. Ang totoo, nagsisilbi nga siya sa Panginoon. Pero hindi na ang Lord yung priority niya. So makikita po natin, no, yung story ni Martha. Habang si Mary nakikinig sa paanan ng Lord, si Martha busy. Iba yung priority. Pero ang totoo po, every task, Martha was performing, cooking, cleaning, preparing the table, was essential. Ang totoo, essential naman siya. Kailangan naman siya. She couldn't just stop hosting. Dahil siya yung may-ari ng bahay.
Gusto niya pagsilbihan niya. Busy siya. Distracted siya. Her actions were an expression of her love and respect for Jesus. Ang totoo, mahal niya ang Lord. Kaya nga niya ginagawa yung mga bagay na yun eh. The issue wasn't what she was doing, but when and why it consumed her. Ang issue daw, hindi dahil kung ano yung ginagawa niya, kung bakit ngayon mo ginagawa yan, kung bakit ngayon mo yan ginagawa na nandito na ang Lord. So sabi po, no, this doesn't mean Martha had to never serve. Hindi naman sinabi ng Lord na huwag kang tumigil magtrabaho. Yan nga yung sinasabi, no? Paulit-ulit sa ating sinasabi. Hindi naman sinabi na tumigil ka magtrabaho. Tumigil ka kumita. Tumigil ka magtrabaho para sa pamilya mo. Hindi sinabi ng Lord yun. It means that in that moment, hearing Jesus is the most critical. Yun dapat yung pinaka-priority. Kasi andyan na ang Lord. Tapos busy ka pa. Tapos hindi ka pa na, yung attention mo sa Panginoon, wala pa. So, ang totoo naman yung trabaho ni Martha, essential siya. Kailangan mong gawin. Pero hindi dun sa time na yun. Amen. Sabi, whatever you stop prioritizing you slowly, stop loving deeply. No, sabi, pag yun daw, ay hindi mo na pinaprioritize. Pag sabihin, unti-unti mo na daw na hindi minamahal. Parang sa mga relasyon lang yan, sa mga pamilya, di ba? Sa mga mag-aasawa. Ano nagiging cause lagi ng paghihiwalay ng isang mag-asawa? Wala na kasi yung attention niya sa akin. Kumbaga, napifeel nung isang tao na wala na yung priority sa kanya. Kasi may iba ng priority. May iba na palang minamahal. So, ganyan po, no? Even dun sa paglingkod natin sa Lord, pag hindi mo na pinapriority ang Lord, ibig sabihin pala nun, unti-unti mo nang hindi minamahal. Pinapakita mo yung panlalamig mo sa Panginoon. So sabi po dito, when we stop prioritizing something or someone, we don't usually experience a sudden breakup or a total loss of affection. Instead, we enter the slow waxing cold. So hindi, katulad po ng kanina sinabi natin, hindi basta-basta na nawalan ka na ng pag-ibig. Hindi basta sinabi mo na kinabukasan, break na tayo, kinabukasan na. Hindi na kita mahal. So, hindi po ganun, no? Sabi, unti-unti daw pumapasok ka dun sa panlalamig. So, sabi, in the image of Martha, we just look at the cold isn't coming from a lack of faith. It's coming from the process of destruction. Dahil ang dami niyang ginagawa. Nung araw na yun, di ba, nagalit pa nga siya eh. Sinabi niya pa nga sa Lord, Lord, yung kapatid ko, parang sinasabi, Lord, yung kapatid ko, walang ginagawa. Nagsumbong pa eh. Sabi, no? Sabi, hindi naman dahil sa wala siyang magmamahal sa Lord, kung hindi distracted si Martha. So sabi po, prioritization is the fuel that keeps the fire of love burning. So sabi yung prioritization, yun daw yung fuel. Para daw yung puso mo, yung pagmamahal mo sa Lord, ay magdingas. Kumbaga, yun yung magdingas na magdingas. Tapos, yung attention daw, yun daw yung oxygen. So sabi po dito, when you withdraw your attention and your time, pag tinanggal mo yung focus mo, nawala yung attention mo, yung time mo sa Panginoon, the flame, kung ano yung merong apoy sa puso mo, yung pagmamahal na nilagay sa'yo ng Lord, yung passion na nilagay sa'yo ng Panginoon sa puso mo, unting-unti mawawalan ng apoy. Doon daw nagsisimula. Sabi, deep love requires presence. Masasabi mo ba yung mahal mo ang isang tao, hindi mo naman nakikita? Lagi, wala yung presensya niya.
So sabi, without priority, presence become parallel play. Being in the same room but worlds apart. Wow. So sabi po, no, pag wala daw yung presence at hindi mo na nararamdaman na hindi ka na priority, kahit magkasama pa kayo sa bahay, yung puso nyo naman magkahiwalay. Parang sa relasyon sa Lord, no, kahit nandito ka, kung iba naman yung iniisip mo sa mga oras na to, yung puso mo sa Lord malayo. So sabi, ganito daw yung Martha today. So sabi po, no, ganyan daw yung Martha ngayon. Sobrang busy. Nakatingin lagi sa haggard na. Malamig. Parang bangkay na daw. Totoo po yun, no? Sa sobrang busy. Minsan, di ba, yun yung mga joke. Uy, tatagos ka na. Konti na lang, tatagos ka na. Kasi totoo po, no? Parang isang tao, pag sobrang cope up siya dun sa mga ginagawa niya. Alam mo yung parang tulala na lang lagi. Nakakita na po kayo ng ganun tao. Sa sobrang dami niyang iniisip. Sa daming tumatakbo sa isipin niya. Yung minsan napapatulala ka. Ako din po kasi may time ako na ganyan eh. Yung pag ang daming priority sa office, na lahat na lang ng department, sabi nila, priority to. Lahat na lang po ng department, sabi, priority to. So sabi po, no, parang napapaisip ka, ano bang uunahin ko? Kaya binibigyan tayo ng Lord ng wisdom to prioritize. So sabi po, ang mundo daw ngayon, you are trapped in the more. So sabi, may trap daw na nilalagay ang kaaway ngayon in the last days. The more trap, sabi mo nga sa katabi mo. The more trap. So in these last days, dahil gusto ng kaaway na ikaw ay ma-distract. Para gusto ng kaaway na mabisi ka. Para hindi mo masunod ang pinapagawa ng Lord. Para hindi ka maka-follow dun sa direction ng Panginoon, dun sa boses ng Lord. Binibigyan ka niya ng more. More, more, more. More, more, more. So sabi, more success, more content, more recognition, more activity, more results. So sabi, binibigyan ka niya ng kaaway. Binibigyan ka ng mga kabibisihan mo. Bibigyan ka niya ng mga para mawalan siya ng time. At hindi na siya makapaglingkod sa Lord. At sabihin niya, Pastora, bawal ako magturo. Madami akong ginagawa. So sabi, bibigyan ka ng more. Bibigyan ka ng more. Ang tao ngayon hindi marunong makontent. Yan po yung mga na-observe ko. Na-observe ko sa mga tao ngayon, hindi marunong makontento. Kailangan, gusto pa. Alam niyo po sa generation namin, yan nga yung sinasabi po, di ba, dun sa NPG. Sa generation daw namin ngayon, wala nang gustong mag-anak, wala nang gustong mag-asawa, enjoy na lang. Kasi payaman, savings, life insurance. Yan yung mga gusto nila. Ipon. Padami ng i-display sa social media. So hindi sinabi ng Lord na masama na ikaw ay mangarap. Masama pag nasosobrahan ka na. At hindi na yan yung will ng Lord sa'yo. So sabi po, no, sa ibang tao, it looks productive. Uy, sobrang galing naman ng batang to. Sobrang daming pangarap sa buhay. Pero it's spiritually draining. Parang si Martha. Totoo, ang dami niya naman ginagawa para sa Lord. Pero malayo na yung puso sa Panginoon. Sabi, when the doing is no longer fueled by being with Jesus, the work becomes hollow. Pag yung doing daw na ginagawa mo ay hindi nakasama ang Lord,
kung bakit mo ginagawa ang bagay na yan. Kahit ano pang maging resulta, nung sabihin mo, makikita nila maganda yung resulta. Pero sa Lord, hindi counted. Hindi counted yun kasi hindi kasama ang Lord. Sabi, the enemy no longer needs to stop you. He only needs to keep you chasing more. Hindi na kailangan ng kaaway na i-stop ka pa. Kasi ang gagawin niya, bibigyan ka niya ng bibigyan ng ano? Hello? Bibigyan ka niya ng bibigyan. Para wala ka ng ibang gawin kung hindi itakbo yung gusto mo sa buhay. Sabi po, no, yan po yung nilalagay ng kaaway. Nilalagay ng kaaway ngayon. So sabi, the last day system is built on more. The idea is that society is structured to keep people never satisfied, always chasing the next thing. So sabi, in these last days, ang sistema daw na nilalagay ng kaaway is for you to chase more. To chase more. Hindi ka pa na kontento na ganito na lang ang pera mo. Go pa, trabaho pa, 5 trabaho pa. 5 trabaho pa, hindi ka na natutulog. Hindi ka na nagpapahinga. Wala ka ng time sa pamilya mo, wala ka ng time sa Lord. Kasi para meron silang goal. Yan nga yung ano natin. Yan po yung ano natin ngayon, no? Sinasabi yung generation daw namin, laging may, ang tinatawag nila is goal-oriented. Ito, kailangan in this age, kailangan naabot ko na, nakabili na ako ng 3 bahay. Para meron ako pag Monday, Wednesday, and Friday, dito ko titira. Wow. O kaya meron akong 7 sasakyan para wala akong coding. Iba-ibang kulay everyday. May payong. Sabi, may libre payong daw. So, ang ginagawa ng kaaway sa'yo, sa generation ngayon, maglagay ka ng goals na at the age of ganito, eto na dapat yung nagawa ko. Para magawa mo yun, kailangan gagawin mo lahat ng bagay para magawa mo yung goal na yun. Wala kang gagawin kung hindi, para maabot mo yung goal na yun. Sobrang competitive po kasi ng mga kabataan ngayon. Even ng mga young adults, competitive. Na kumbaga, ito yung goal ko. Kailangan maabot ko yan. Kailangan ma-chase ko yan. So, ganun po yung nilalagay ng kaaway. Basahin po natin sa 2 Timothy, verse 3. Ayan, chapter 3, verse 1 to 4. 1 to 3, fire. But understand this, that in the last days, dangerous times of great stress and trouble will come. Difficult days that will be hard to bear. For people will be lovers of self, narcissistic, self-focused, lovers of money, impelled by greed, boastful, arrogant, revilers, disobedient to parents, ungrateful, unholy, and profane. And they will be unloving, devoid of natural human affection, callous and inhuman, irreconcilable, malicious gossips, devoid of self-control, intemperate, immoral, brutal, haters of good, traitors, reckless, conceited, lovers of sensual pleasure rather than lovers of God. So sabi, ito daw po yung nangyayari in the last days. Sobrang detailed na nilagay ng Lord kung ano yung mga mangyayari. Sa totoo lang po, nakikita niyo po na ganito na yung nangyayari ngayon. Ganito na po, no? Sabi dito, grabe dito yung walang human affection. Inhuman. Ang mga tao daw ngayon, inhuman na. Para ng di tao. Para ng halimaw. Yung hindi na,
wala nang pagmamahal sa kapwa. Wala na siyang nararamdaman. Hindi na makatao. Nakikita niya po yung mga sinaksak ng gantong beses. Yung alam mo nang wala nang hininga yung tao eh. Pero, ganun pa rin ang ganun. No? Makikita niyo po, ganyan ang tao ngayon. Sabi in the last days, there will be lovers of money, lovers of self, narcissistic, ako yung magaling, ako yung maganda, ako yung favorite. So sabi, self-focus. Lovers of money, wala nang ginawa kundi kumita ng pera. Boastful, mayabang, maarrogant. Sabi, disobedient to parents. Many youths are disobedient to parents. Hindi mo napapansin, pero dinidisobey mo na pala yung parents mo. Sabi, ungrateful, hindi marunong magpasalamat. Parang, kumbaga, kaya ko naman yan eh, na-earn ko talaga yan. Ng sarili ko lang. Hindi marunong maging grateful. Unholy and profane. Sabi, ito nga po, inhuman, irreconcilable. Grabe, no? Hindi na mare-reconcile. Sa accounting, may reconciling eh. So, sabi yan yung, pinagmamatch. So, kumbaga, irreconcilable, hindi na mababalik. Malicious gossips. Hindi lang basta gossip, kung hindi malicious. Madami ng CCTV daw. Madami ng paninira. Totoo po, no? Yung iba, sisiraan ka, hindi pa yung totoo. Laging fake news. Sabi, devoid of self-control. Wala nang self-control. Brutal. Haters of good. Traitors. Mga traidor. Sabi, mga traidor. Yan yung pinakamasakit daw. Yung pamilya mo pa o kaya kaibigan mo pa, pinakamalapit pa sa'yo. So, there will be people like that in the last days. Kaya sinasabi ng Lord, maging maingat tayo. Maging wise tayo. Sabi, there will be lovers of pleasure than lovers of God. Ano ba yung nararanasan mo in your physical kaysa sa pagmamahal sa Panginoon? Martha was trapped in more serving, more doing, more worrying, and the last day system is built on the same pattern. More success, more noise, more pressure. So sabi, this is the generation scripture warned about. Always moving, always chasing, always wanting more. The lovers of pleasure, lovers of self, but too distracted to sit at His feet. So, yun po yung sinasabi, no? Ito yung generation na meron tayo ngayon. Sa sobrang kabisihan mo at distracted ka dun sa nilalagay ng kaaway, sa nilalagay ng mundo, nakakalimutan mo na magpakumbaba at lumapit sa Lord. Ang isang tao na feel niya na nakamit niya ang madaming bagay dahil sa pansarili niya lang kakayahan, never mo makikitang uupo. At kumbaga magiging humble. At yes, ma'am. At yes, no? Ayaw nila. Ang isang tao na ungrateful at alam nila na piling nila lahat na nagawa nila ay dahil sa sarili lang nilang kakayahan. Hindi magbabaw ng head sa kahit na kasino man. Kaya nga sinasabi ng Lord na mahirap sa isang mayaman ang makapasok sa kingdom ng Lord para daw pumasok sa needle. Diba? Yung sa ng needle, sa karayom. Kasi parang yung camel na pumasok sa parang ganun daw, dinidescribe ng Lord. Bakit? Kasi never yan magbabaw sa Panginoon. Kasi ang feeling nila, nagawa ko to nang wala ka. Ayun po, no? Sabi, God does not compete with your more. He's not asking you to add Him into your many. He is not asking you to let Him become your one.
So sabi sa Psalms 27:4, sabi, "One thing I have desired of the Lord, that I will seek after, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to behold the beauty of the Lord and to inquire in His temple." David is a king with responsibilities, battles, pressure. Si David daw ay hari. Hari siya. Madami siyang responsibilidad sa buhay. So sabi dito, pero nireduce niya yung entire desire niya. Na wala akong ibang desire, Lord, kung hindi manatili sa presensya mo. So sabi si David daw, kahit hari siya, nagpakumbaba siya sa Lord at dinisire na mag-dwell doon sa presensya ng Panginoon. Just like Paul. So sabi po dito "But one thing I do, forgetting what lies behind and straining forward to what lies ahead. I press on toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus." Paul is not lacking options. He is rejecting them. So sabi, he had status, history, credential, but he calls them lost. Not because they were evil, but because they were excess. So sabi, isa lang ang gusto niya. Kung hindi magawa kung ano yung pinapagawa ng Lord. So sabi po dito, the power of choosing the one thing. So meron daw power pag ikaw ay nag-choose. So sabi, but one thing is needful. Sabi yan sa Luke 10:42. "And Mary had chosen that good part which shall not be taken away from her." Power in the kingdom is now found in doing many things. It is found in choosing the right thing. So because heaven does not measure volume, it measures value. So hindi dahil sa padamihan kayo na nagawa, kung hindi kung ano yung value na nagawa mo para sa Panginoon. So sabi, your life is not transformed by what you do occasionally, but by what you prioritize consistently. So sabi, hindi daw na-transform kung ano lang yung minsan mo lang ginagawa. Kung ano yung paulit-ulit mong pinaprioritize. Sabi dito, consistency reveals devotion, and devotion always show up in a choice. So sabi, yung consistency daw, nare-reveal yan sa devotion na meron ka sa Panginoon. At yung devotion na yon ay dapat lagi mong pinipili. Sabi, Mary had chosen. Sabi kanina, Mary had chosen. She was not forced. She was not assigned. She was not pressured. She chose. Pinili niya na manatili sa paanan ng Lord. Hindi siya sinabihan na umupo ka. Gawin mo to. Hindi siya pinressure na gawin yun kung hindi pinili niya. So sabi po dito, distraction is natural. Sa mundo natin ngayon, distraction will be natural. Ang daming distraction ngayon. Sabi dito, Martha didn't plan to be distracted. She allowed it gradually. So sabi dito, busyness, culture, and drift will choose for you if you don't. Pero devotion is a decision. Yung devotion daw na meron ka sa Lord, decision yan. Mary didn't stumble into intimacy. She chose it. Your life is not built on intention. It's built on decision repeated daily. So, lagi kang binibigyan ng choice ng Lord. Sabi, every day, whether you realize it or not, you are choosing. Sa pagising mo pa lang, pumipili ka na. So, what to focus on, what to value, and who comes first. Every day in your life, sa pagising mo pa lang, dumadating yung time na kailangan mong mamili. Mamimili ako, magpe-pray ba ako, magbubukas ako ng cellphone, magche-check ako ng status. So sabi, binibigyan ka lagi ng options ng Panginoon. Sabi, from the beginning, God has always given man a choice. So, not control, not coercion, but the dignity and responsibility of decision. Binigyan ka ng Lord ng free will. Sabi, I have set before you life and death, therefore choose life. Sabi yan sa Deuteronomy. God does not hide the options. Hindi niya sinabi na ito tas hindi niya sinabi yung katumbas. Kundi lagi niya sinasabi kung ano yung katumbas noon. Sabi, life or death, blessing or cursing, clarity or confusion. Diba lagi sinasabi ng Lord, ibe-bless ka ng Lord pag ginawa mo to. Magkakaroon ka ng curse pag ginawa mo to.
Nasa sa'yo na kung ano yung pipiliin mo. Sabi ng Lord. Sabi, but then He does something profound. He steps back and say, choose. Laging sinasabi ng Lord, pumili ka kung anong pipiliin mo. In the last days, the battle will not just be around you. It will be within your choices. So sabi in the last days daw, Christians, yung battle daw hindi lang nasa paligid mo, kung hindi kung ano yung mga choices mo everyday. Amen. Dapat matuto tayo kung ano yung pipiliin natin. Maging wise tayo sa pagpili. Sabi, your future is being shaped in the quiet choices no one sees. So sabi, yung future mo daw, nasi-shape yan dun sa mga maliliit na bagay. Mga maliliit na choices na ginagawa mo na walang ibang nakakakita. Not the public moments, not the big decisions, but the unseen patterns you repeat daily. If you don't choose intentionally, destruction will choose for you. Culture will shape you. Business will consume you. Pag hindi ka pumili, sabi, yung mundo ang pipili para sa'yo. So sabi, your choices reveal your true priorities. Yung choices mo daw, yan daw yung ang nire-reveal daw niyan kung ano yung priority mo. Sabi, not your intentions, not your words. You can say yes. Yes po, susunod po ako. Pero sa totoo lang, hindi naman labag sa kalooban mo. Labag naman sa kalooban mo. Not your occasional efforts, but your patterns. Sabi, meron daw unseen battlefield. The enemy does not need your public failure. He aims for your private compromise. Yung enemy daw, hindi niya gusto, ayaw niya yung public failure na makita sa'yo. Kung ano ba yung kino-compromise mo pag mag-isa ka na lang. Pag wala nang nakakakita sa'yo. Because if He can shape your daily choices, He can shape your final outcome. No? Totoo po, no? Sabi, kung ano yung pinipili mo everyday, masya-shape nun kung ano yung pipiliin mo sa dulo. Sabi, which shall not be taken away from her. Everything Martha was doing could be interrupted, lost, forgotten. Meals get eaten and disappear. Preparation ends and resets again tomorrow. Even the sincerest service can fade with time. Because anything rooted in the temporary is always vulnerable to change. So sabi po, no, Jesus draws a clear line. There are things in your life that can be taken. Sinabi ng Lord na may mga bagay na pwedeng mawala sa'yo, temporary things. So, and there are things that cannot. At sinabi din ng Lord na mayroong mga bagay na hindi kayang mawala sa'yo at hindi kayang kunin sa'yo ng kaaway. Martha's work was meaningful, but it was still movable. So sabi, Mary's posture was different. It was rooted by God. So sabi po dito, cannot be shaken may remain. God is allowing shaking in the last days. Alam po natin yan, not to destroy you, but to reveal you. So yung shaking na ginagawa ng Lord para ma-reveal ka. Ma-reveal kung ano yung fear na meron ka. Sabi po dito, shaking is designed to remove what cannot last. So what is real can stand uncovered. So ngayon po, no, wag po kayong magtataka ng ine-expose ng Lord lahat. Kasi nagkakaroon ng shaking. These are the temporary things, so mga achievements, systems, at yung internal na meron ng Lord is intimacy with God and relationship with Him. Yan yung hindi mawawala sa'yo at hindi kayang kunin ng kaaway sa'yo. Mary did not just choose to sit. She chose to invest in what cannot be shaken. Hindi lang basta pinili ni Mary na siya yung umupo. Kung hindi, pinili niya kung ano yung hindi kayang maawala sa kanya. At hindi kayang kunin ng kaaway sa kanya. So sabi, why most people miss the good part? Usually people looks for, kasi yung good part looks simple, feel unproductive, require stillness, pero many will spend their lives building things that will not survive that shaking. So yan po, no, sabi in the last days, yan yung mga mas-shake
System will shake, stability will shake, even personal security will shake. But one thing will remain, your intimacy with God. So, lahat ng binibuild mo ngayon, di mo yan madadala kung saan ka pupunta. So, kahit anong pag-iipon pa yan, hindi mo yan madadala sa paroroonan mo. So, sabi po, no, she chose God. In Jewish culture, sitting at the rabbi's feet, choosing the lowest physical position. It reflects humility, submission, and teachability. So, pag ikaw ay po sa paanan ng rabbi, sabihin, humble ka, nagpapatulong ka, nagpapasakop ka. It identifies you as a disciple or talmid. It is not about status, it is about the posture of the heart expressed physically. So in Hebrew understanding, the lowest position before a rabbi leads to a closest access to the teacher. Kasi nandun ka sa paanan niya. Lahat ng kaya niyang sabihin sa'yo, kaya mong saluhin. So sabi, the lower you position yourself, the closer you grow in relationship with the Lord. So Mary sat at his feet, choosing the lowest place. And in that position, humility, she found the deepest intimacy with God. So sabi po, no, what does sitting at his feet look like today? So matatapos na po ako. Sabi po dito, Mary's posture was physical. Yours will be intentional. Kailangan maging intent ka. Intention mo. Pipiliin mo. Binibigyan ka ng choice ngayon ng Lord. Ano yung pipiliin mo? Binibigyan tayo ng grace ng Panginoon habang hindi pa huli ang lahat. Binibigyan ka ng options ng Panginoon. Tinuturo sa atin to ng Lord. Ako naniniwala dahil gusto ng Lord na mas piliin mo yung good part. Na mas piliin mo kung ano yung tama. So sabi, make room. Choose a time before the day chooses for you. Early morning, lunch break, before sleep, same time every day. Mag-make room ka, magbigay ka ng devotion sa Panginoon. So sabi po, make silence. Phone in another room, notifications off, not multitasking with God, meeting with Him. So itong nagiging problem in this generation, nagde-devotion ka nga, may time ka nga sa Lord, tumunog lang yung cellphone mo, na-distract ka na, nawala na yung, tapos gagana daw, Shopee. So na-distract ka na kagad. So kung kaya mo na yung cellphone mo malayo sa'yo, pag may devotion time ka sa Lord, gawin mo yun. So sabi, make space to listen. Often the word, not to study, but to hear. So kailangan mo i-read slowly. Sabi, stop when something stirs. Don't rush to the next verse. Huwag ka magmadali. 3 verse lang yan. 3 chapter lang yan binabasa natin. Nagmamadali ka pa. 30 minutes lang basahin ko to. So sabi, hayaan mo ang Lord mangusap sa'yo. So sabi po, no, make it non-negotiable. Sabi mo nga, non-negotiable. If it can be canceled, it isn't priority. Bukas na lang ako magbabasa ng Bible. Bukas na lang magde-devotion. Pag sabihin, hindi mo priority ang Lord. Sabi, Mary didn't fit Jesus into her schedule. Okay, Lord, mga 6 a.m. ako, uupo. So sabi, hindi dahil para i-fit yung schedule, no? Kung hindi, she made Him the schedule. Siya yung priority. So sabi, intimacy is not found. It is built one quiet choice at a time. So kung ano yung pinipili mo, doon na-build yung intimacy na meron ka sa Lord. In the last days, there will be shaking, and that shaking will reveal what kind of relationship you truly had with the King. So sabi, yung shaking daw na mangyayari, it will produce kung ano at it will reveal kung ano yung relasyon na meron ka sa Lord. If it will reveal your foundation, it will reveal what you're standing on. So in the shaking, madaming mangyayari. Nabasa po natin yan sa Bible. At makikita mo sa isang tao yung decision niya in the last days. Sabi, what remains is not what you build, but who you stayed close to. At ang totoo, Jesus Christ, the unshakable foundation. Dapat dun ka sa rock.
Doon ka manatili sa rock. Amen? When everything else falls, were you at His feet? Yun yung sinasabi ng Lord. Ito yung tatanungin sa iyo ng Lord. Nandun ka ba? Nakikinig? Sabi, one thing will remain, your intimacy with God. Kasi yun ang totoo. Madaming kayang mawala sa'yo. Lahat ng binild mo sa pangarap mo, yung 7 mong kotse at yung 3 mong bahay. So sabi nung mawawala yan in an instant. Baka tsunami lang, tsaka earthquake, wala na yan. Yung 50 years mong pinag-ipunan, kayang mawala in an instant. Pero yung intimacy, yung relationship mo sa Lord, kahit sino, hindi yan kayang mawala. Kung ano yung binild mo, it cannot be shaken, it cannot be taken, it cannot be removed. So sabi ng Lord ngayon, ini-invite tayo ng Lord to make room. Make Him first, our priority. Ako naniniwala na, kaya ito yung tinuturo sa atin ng Panginoon in these last days. Kasi laganap na talaga na bibigay at ibibigay sa iyo ng kaaway lahat ng gusto mo. At kailangan mong pumili. Kailangan mong maging wise sa pagde-decide. So, kailangan po natin manatili, no? Amen? Kailangan natin malaman kung ano yung will ng Lord para sa atin. At kung ano yung plano ng Lord ngayon sa atin in these last days. Pipiliin mo ba yun na ikaw ay umano sa agos ng mundo? Or manatili sa Lord? Sabi, pag ikaw nandun ka sa paanan ng hari, dun sa paanan ng Rabay, ikaw yung pinaka may close na position sa Kanya. So ngayon, ini-invite tayo ng Lord na piliin kung ano yung closest posture, closest position na pwede mong ibigay sa Panginoon. Amen. Thank you po, Lord.